Okay. Good evening mga kapatid. Good evening, Doc. Hello bro Good Ramel, evening good po sa evening. lahat. Good evening bro. Sandali lang ha. Sige po. Okay. Yeah. Sige bro. Opening prayer tayo bro Ramel. Sige po, Doc. Okay. Okay, magandang gabi mga kapatid. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you bro. Thank you sa opening Welcome po, prayer. Doc. Okay, i-greet ko ang mga andito ngayon. Good evening, Sister Corazon, Brother Jelmar, Sis Marijon, Sis Mary June, Sis Lisel, Brother Ramel, Sis Sarah, Sis Catholic, Sis Mel, Zulweta, at saka si Sis Yuyen. Good evening sa inyo dito ngayon sa Zoom. Good evening, Doc. Good evening. At yung mga nanonood ngayon sa Facebook at maya-maya sa pag-upload na sa YouTube. Okay. Ang ating topic ngayong Wednesday is about the responsibility, no? Ang obligasyon at ang accountability, no? Sisingilin tayo ng Panginoon sa ating mga anak. Hindi biro ang pagiging maging magulang, no? So kaya nalagay ito sa Sacrament of Service, yung dalawa, yung the Sacrament of Priesthood at saka Sacrament of Marriage, na sila, no? Nabilong sila sa Sacrament of Service. So pareho silang malaki ang pananagutan natin at tungkulin. Okay? So ang paano natin pinalaki ang ating mga anak, meron siyang eternal consequence, no? Ang kanyang epekto ay hindi lang dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kaya paano natin pinalaki ang ating mga anak, no? Papalaki natin sila patungo sa mundo o sa kaharian ng Diyos. Kaya napaka-importante. So, ang lecture na ito ay hango pa rin sa vision ni Saint Bridget, no? May nakita siyang magulang na condemn, no? Na hatulan sa pagkakondena sa impyerno dahil sa maling pagpalaki ng kanilang mga anak. So nakita niya ito, ang sabi ni Kristo, ang mga anak natin ay they will learn, no? Matututo sila, no? Matuto sila hindi lamang sa ating mga salita, kundi sa mga kung ano nakikita nila sa ating ginagawa. Hindi natin sila mauuto, yung ating mga anak. Mapipick up nila, no? Ang karanasan hindi lang sa salita, no? So, at itong babaeng ito, itong ina na nahatulan ng pagka-impyerno, nakita sa kanyang gawain kung sino talaga ang kanyang sinasampalataya. Ang sinasampalataya niya ay ang posisyon sa mundo, ang comfort, no? Kung ano yung pagkamatagumpay dito sa mundo. Yun ang totoo na nasa puso niya, no? Kahit ano pang sabihin niya sa harap ng kanyang anak, ito ang nakikita ng anak na lumalabas sa buhay niya. So,
At ang nakakatakot dito ay nagsisimba siya, nagbibigay ng pag-aalay sa simbahan, tinuturuan niya rin ang kanyang anak magdasal. Okay? Yung mga pangkaraniwan na mga dasal. No? Tapos, pero, sa kabila ng lahat ng ito, tinuruan niya magsimba, nagsisimba naman siya. Okay? Pero ang nakikita ng kanyang anak sa kanyang buhay, na ang relihiyon ng pananampalataya ay isang public performance lamang. Na? So, importante na sa pakikinig natin sa lecture na ito, hindi natin iisipin yung example dito. Ibabaling natin sa sarili natin. Ganito ba tayo? Okay? Kasi ang purpose nito ay para sa atin. Kasi itong babaeng ito na sa vision ni Saint Bridget, nahatulan na. At ang importante, hindi tayo maparehos. May panahon pa tayo para magbago. Okay? So, ang religion pala, kung paano siya kumilos, paano siya magsalita, no? Nagsisimba siya ng linggo, pero pagkatapos nun, ay parang public performance lang. Na ang idea na may Diyos ay dapat tanggapin natin. Yes, may Diyos, dapat tanggapin natin. Pero, sa paraan na paano siya mamumuhay, lumalabas na ang pinagtutuunan talaga, ang dapat talaga pagtuunan natin ng pansin dito sa mundo ay ang tagumpay. Yun ang lumalabas na nakikita ng anak niya sa kanya. At subconsciously, pumapasok ito at ito ang natutunan ng kanyang anak. Na ang ang ating pananampalataya ay pwede lang palang panlabas na performance lang. Na ginagawa natin na routine, na sasabihin natin itong mga ganitong mga prayers, pero ang nasa puso natin ay ang kamunduhang tagumpay. Okay? So, 3 generation ito. Lola, tapos anak, tapos apo. So, parehos lang ng kahinatnan, mas lumalala habang ito ay napasunod sa mga na-inherit, no? ng kanyang mga angkan. So, pag nagsalita siya tungkol sa spiritual things, mukhang sincere naman. Pero, sa loob-loob niya, ang nasa puso niya ay material things. No? Pwedeng ganun din tayo. No? Pwedeng ganun din ako. Kaya nga, ang Diyos lang ang nakakaalam. Wala makapagsabi na, si Doc Ditching, si Brad Dino, magilang magsalata. When I talk about spiritual things, pwedeng ganun, pero sa loob-loob, ang Diyos lang nakakaalam. Kaya tayo nagsisikap, magpipray, hingi tayo ng tulong kay Lord. No? Kaya walang magsasabi na happy birthday in heaven. No? Unless kung ikaw ay na-canonize na. So, dahil dito, ang epekto sa lola, tapos yung anak niya, hanggang sa apo niya, dahil sa kanyang nakikita na hindi naman ito tumatago sa buhay, hanggang sa mga dalangin lang ito. Ang apo ay pag nag-attend siya ng misa, dahil na lang sa habit, dahil na lang sa nakasanayan na. At hindi na nga siya sigurado kung naniniwala pa siya kung meron talagang Diyos. Okay?
Hindi na niya pilit kinukumbinsi ang sarili niya kung may Diyos o wala. Basta ginagawa niya lang ito dahil nakasanayan na. At sa kalungkutan, maraming ganito. Okay? Kaya, nakikita niya ang kanyang ina at sa kanyang lola, no? Nagpe-pray. Ngunit, ang puso, ang galaw ay para sa worldly success. Kung paano lumamang sa mundo, paano makaangat, kung paano matagumpay na mga successful at titingalain, mga ganun. Okay? So, napagtanto niya sa isip niya, dumating sa apo na ang religion ay social routine lamang. No? Hindi dapat siniseryoso. Di ba? May nakita kayo na mga kamag-anak niyo, na iba ng pag masyado kayong seryoso sa inyo na, ay hindi pwede, dapat linggo, simba kami. No? Pero yun, mga Katoliko din yun. Magsisimba din yun. Pero pag sinabi mo na, ay hindi ako sasama kasi baka hindi ako makasimba. Kayo lang. Ay, hindi ako pwedeng, grabe ka naman. Sobra ka namang So, para sa kanila, gagawin nila yung mga bagay na yun sa simbahan, basta hindi makasagasa sa kanilang mga schedule, sa kanilang mga lakwatsa. Pero pag nawiwirduhan sila sa'yo, pag siniseryoso mo na, mas importante ang Diyos. May nakita na ba kayo ng mga kamag-anak na ganon? So, hanggang doon lang. Hanggang doon lang na may tatak na nagsisimba ng linggo. So, minsan, kung hindi, okay lang din. No? So, yun ang mga example na gano'n. So, yung apong yun, nung nagkaanak na siya, na ipinasa niya sa anak niya, mas masahol pa. So, pagtanto niya, napag-isip-isip niya na, bakit ko pa tuturuang magdasal, wala namang kahulugan. So, tumigil na siya sa pagturo ng pagdasal. So, habang bumababa ang lineage, ang angkan, mas nagiging masahol dahil sa bad influence nung una, ng lola, tapos sa anak. At lalong numinipis ang pananampalataya. Ganon ang effect. Okay? Kasi, bakit ko paturuan ng prayer? It means nothing naman. No? Kasi, iba yung sinasabi, iba naman yung pinamumuhay. Okay? Nakikita nila sa paano ka pamumuhay mo, kung ano talaga ang nasa puso mo, kung ano talagang binavalue ng iyong buhay. Okay? So, ang nakikita niya, tinuturuan siya paano lumamang, paano maging, anong mga gagawin para maging matagumpay. Hindi naman masama ang maging matagumpay, pero kung yun na lang parate at ang tungkol sa Panginoon ay nagiging pinakabababang priority, no? Hindi siya yung priority sa buhay, kung paano maging successful, tumaas ang sweldo, kung anong maging magandang karir, maging sikat, makilala, kung mga ganon. Yun. So, may problema. No? So, sa mundong ito, God is acknowledged, kinikilala natin ang Diyos, pero sa salita lang. Pero sa practice, ini-ignore. Kaya sinabi sa Bible, these people serve me with their lips, but their hearts are away from me. No? Pwede tayo magaling magsalita. No? Kahit ako magaling magsalita, pwede ako magaling magsalita. Pero hindi naman. Pero sa tungkol sa Diyos, pero pwedeng may sinisikreto na ang puso ko ay pera. Di ba? So, ang nangyari, sa kada generation, pababa, naging manipis ang pananampalataya. No? Kasi sa worldliness na pinamumuhay.
na kung ano importante ang kamunduhang tagumpay. So, ang sabi ni Jesus sa vision ni Saint Bridget, eto Bridget, pinapakita ko sa iyo kung paano ang namamatay ang pananampalataya. So, this is how faith dies sa pamilya. Hindi lang sa pakikipag-usap o pakikipag-diskusyon sa isang taong atheist, na impluwensya ka ng atheist, nawala ang iyong relihiyon dahil na-impluwensya ka sa isang taong walang Diyos. Hindi lang 'yon. Namamatay ang pananampalataya kung ang parents, kung ang magulang ay tinuturuan ka tungkol sa Diyos, isang bagay, pero iba naman ang lumalabas sa kanilang buhay. Yun, nakikita nila na ito ang tinuturo sa akin, pero wala naman akong nakikitang tumatago sa buhay. So, baliwala lang pala yung mga pinagsasabi nila. So, pwede na palang hindi seryosohin kasi hindi naman nila seryoso. Iba sinasabi nila, tapos ito naman, di ba? So, namamatay ang pananampalataya kung makikita nila sa atin, mga kamagulang, na money is important than God. When status is important than God. When comfort is more important than God. No? Pinaka-example na lang yan, no? Nababump off, no? Hindi ako makasimba ngayon. Intindihan naman ni Lord dahil pupunta tayo, maglakwatsa tayo. Yan ang pinaka-example pa lang, no? Hindi kaya yung prayer, hindi priority sa bahay natin, no? Yung mga principle na babali, okay? So, pagkakita ni Saint Bridget nito, umiyak siya. Sabi niya, Lord, itong mga babaeng to, nag-a-attend ng misa, nagbibigay ng offering, tinuruan nila ang kanilang mga anak mag-pray. Paano mo sila nakokondina? Bakit mo sila makondina? Sabi ni Lord, hindi ko sila kinokondina dahil sa mga ginawa nila. Kinondina ko sila dahil kung ano ang laman ng kanilang puso. Dahil kung sino at kung ano ang minamahal nila. Di ba? Tandaan natin, we are here in this world to know God, to love God, to serve God. Ano yung number 1 commandment ni God? Baka nakalimutan natin. Hindi lang yung to do good. The number 1 commandment of God, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul, to love. Kung ang love mo hindi si God, love mo yung world, paano ka makapasok? No? So, wala ka makita sa Biblia kahit isa na para maligtas ka, you have to be a good person. Wala sa Biblia yung to be a good person. Kasi may problema yung to be a good person eh. Kaninong standard? Standard mo? Standard ni Lord. Kasi pag sinabing good person, standard ng kapitbahay mo, standard ng barkada mo, yun, sino yung good. Pero anong standard ni Lord ng good? To love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. So, ang magulang na tinuturo, no? Tinuturuan nila ang anak nila na mahalin ang Diyos, at sila mismo, minamahal nila talaga ang Diyos, ay nagtatayo ng bahay sa bato. Matatag. Pag ganun. Pag tinuturuan mo yung anak mo na mahalin ang Diyos at nakikita nila na minamahal mo talaga ang Diyos, nagtatatag ka ng bahay sa ibabaw ng bato. Ngunit, kung ang isang magulang ay nagtutulo at nagkukunwari na
mamahalin ng Diyos, pero nakikita sa buhay niya na mundo ang minamahal, yun ang priority, nagtatayo ng bahay sa buhangin. At ito ay marupok at nasisira pagdating ng ating hukom. So nakita na itong magulang na ito na nakondena, ang kanyang religion ay performance lamang. Ang kanyang mga dasal ay walang laman. No? Ang puso niya ay ibinigay niya sa mundo. Maalala nyo, in connection sa ating last lecture, anong sabi sa 1 John chapter 2 verse 15? Do not love the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. The love of the Father is not in him. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Matthew chapter 6 verse 21, kung saan ang puso mo, doon din ang iyong treasure. No? Kung saan yung treasure mo, doon din yung puso mo. So if God is your treasure, kung doon ang puso mo, doon din. So hindi mo maloloko ang Diyos. No? So ano itong mga disease, mga sakit na pumapatay sa ating duty bilang mga magulang? 10 mga sakit na iiwasan natin. Okay? Una, neglect of spiritual formation. Yun ang unang disease na iwasan natin. Yung pagkulang sa pagbigay ng spiritual formation sa ating mga anak. Ha? So nakita ni Bridget sa isang vision, isang ama na masipag, buong araw nagtatrabaho, gumigising, madaling araw, bumabalik, madilim na, para mabigyan niya ng mga magagandang damit, pagkain, at mga material na bagay ang kanyang mga anak. No? Pero kung pag tinanong mo siya, kailan siya huling umupo kasabay ang anak niyang nagdasal, hindi niya masagot. Kung nakasubok na ba siyang mag-explain sa anak niya kung bakit importante ang banal na misa, wala rin. Kung paano, para sa ano ang kumpisal, wala rin. So, paano mag-examine ang iyong conscience, hindi niya rin alam ituro sa anak niya. Never. No? Pero nabigay niya lahat ng mga, masipag siya ng magulang. So, kasi akala niya ang religious formation ay pwedeng ipaubaya sa iba. Na ito ay trabaho ng iba, ng pare, ng mga prinsipal, o asawa niya, ipaubaya sa iba. So, nung namatay ang taong ito, na-inherit, namana ng kanyang mga anak ang kanyang kayamanan. Ngunit hindi namana ang kanyang pananampalataya. Wala. Ang kayamanan lang. Dahil hindi niya naibigay ito. No? Na kung saan ang pananampalataya ang pinaka-importanting ipamana, hindi yung kayamanan. One thing that would matter for eternity. Second disease, pangalawa, ang pagtuturo, mas nagbibigay ng importansya sa mga worldly values rather than eternal truth. No? Mas importante yung kagaya ng tinuro ng nanay doon sa anak niyang babae. Paano umangat, paano makalamang, di ba? So, busy sa pagtuturo sa anak niya na paano sumikat, makilala, how to attract paano maka-attract ng mga manliligaw na mayaman, paano maka-impress ng mga bigatin ng mga pamilya na mapabilib mo, paano ka magsalita na parang
bumilib ang mga importanteng tao sa lipunan, no? At paano ka pumili ng mga kaibigan na makakatulong sa iyo para umangat at huwag mong baliwalain yung mga taong hindi makakatulong masyado sa iyo. Yung mga ganon. So, expert siya sa ganon, paano umangat sa buhay. Pero, kung sa pagtuturo sa mga bagay na ito, siguro 1,000 oras ang ginugol niya para doon. Pero tungkol sa spiritual, siguro 10 oras lang. No? Tungkol sa kanyang kaluluwa na mas dapat bibigyan ng pansin. So, nung hinatulan na, humarap na sa hukom ang kanyang ina kay Kristo, hindi tinanong ni Kristo kung paano ang kanyang anak paano manamit, ano kaganda ang kanyang damit, o ano ba kaganda ang kanyang kasal ng kanyang anak. Tinanong ni Jesus kung natuto ba ang anak mo tungkol sa pagsisisi, repentance, prayer, eternal consequence of sin. No? Ang konsekwensya ng mga kasalanan. Hindi nakasagot ang ina. Kasi tinuruan niya ang kanyang anak ng ibang bagay sa halip ng mga importanteng bagay tungkol sa eternity. Third disease, pangatlo, ay failure to correct. Ang pagkulang sa correct. Hindi mo pinagsabihan. No? Dahil ito sa labis-labis na pagmamahal sa anak, no? So, for example, ng iba, may pagiging konsentidor, no? May iba, di ba? Nagsisinungaling, ikaw pa tinatabunan mo, in-excuse mo. Tapos, minsan, nangunguha ng mga bagay na hindi sa kanila, imbis na pagsabihan, kinukonsente pa. Tinatabunan yung mga kasalanan. Sinasalba parate. Sila ay nagmamalupit sa mga may bahay, no? Sa mga katulong. Minsan namiminta sa mga mahihirap, sa mga pulubi. Imbis na pagsabihan, para na lang pinipikit ang mata, tumatalikod na lang. Kasi ayaw mo na masaktan ang damdamin ng iyong anak. Ayaw mo silang umiyak. So, kaya hindi mo pinagsasabihan. Kasi ayaw mo ng conflict. Ayaw mo ng umiyak o masaktan. So, ang mangyayari dan, sabi ni Jesus kay Saint Bridget, love requires truth. No? Ang pagmamahal nangangailangan ng katotohanan. Ang magulang na hindi niya kayang ituwid ang kanyang anak ay hindi nagpapakita ng pagmamahal. Nagpapakita ng kahinaan. Hindi pagmamahal yan. Kahinaan yan. Ang kailangan ng pagmamahal ay katotohanan. So, pag nagkulang ka sa pagtuwid sa iyong anak, ang mangyayari, dahan-dahan matanto ng iyong anak na walang konsekwensya ang kasalanan. So kahit anong gawin ko, dahil may nagtatabon, may nagkukubli ng aking kasalanan, dahil may nagmamahal sa akin, okay lang. No? So hindi mo siya hinahanda para sa langit. Hinahanda mo siya para sa impyerno. Tinetraining po siya para sa impyerno. Pang-apat, fourth disease, spoiled. Ini-spoil mo. No? So, binibigay mo lahat ng hinihingi. Kasi, sabi mo, may pera ka naman, ba't ko ipagkakait? So, kahit may pera ka, kahit kami may kaya, hindi namin binibigay. So, mga anak namin wala pang cellphone. Pinapahiram lang minsan, pero wala silang cellphone. No? Kasi, hindi dahil may kaya mo, ibigay mo. Kasi you are creating a monster. No? So, dapat
lahat ng kaginhawaan ibigay mo, lahat ng laruan, no? So pag gano'n ang ginagawa mo, ang matutunan ng anak mo na mapapasok sa isipan niya na dapat ang desire dapat pinagbibigyan. Dapat masatisfy. Oo. Every desire kailangang maibsan, mapagbibigyan dapat. At ang matutunan niya sa buhay ay ang pleasure, no, ang kasiyahan, yun ang purpose ng life. Dapat maging masaya tayo dito sa mundo. Yun talaga ang purpose ng life. Yun ang matutunan niya. Okay? At lahat ng mga paghihirap, pagtitiis, pagpipigil, hindi maganda yan. Dapat iwasan lahat yan. So, pag ikaw ay may gusto, dapat makuha mo at mapagbigyan. So, yun ang natutunan ng bata pag ini-spoil mo. So, ang mangyayari, example, pag na-encounter niya ang ebanghelyo, nakarinig siya ng message sa simbahan na deny yourself, take up your cross, and follow me, hindi niya kayang tanggapin yan, yung mensaheng yan. Bakit? Kasi lumaki siya na hindi mo siya naturuan paano tanggihan ang kanyang mga gusto. They have never learned how, kung paano. Kasi nasanay na kung anong gusto niya, binibigay. So wala siyang na-experience na gano'n na dapat magtimpi, magpigil, maghintay, no? So, sobrang pagka-train. So, kaya para sa kanila, ang self-denial, imposible yan. Kalokohan yan yung self-denial, no? So, kasi yung sabi ni Jesus, dumaan kayo sa makitid na daan. So, yung makitid na daan, kailangan ng sakripisyo yan. Kailangan ng pagpipigil, paghihintay, pagtitimpi, no? Yung mga bagay na yon, nangangailangan ng muscle. Tinitraining yan mula pagkabata hanggang ko na, hindi pwede yan. Maghintay ka. Hindi pwede yan. So, pag hindi marunong, hindi nasanay ang anak mo na natatanggihan, hindi nabibuild ang muscle niya, so, kayo ang masisisi. Kasi you never train them to develop their muscles on how to deny themselves. Ikalima, fifth disease, leading by example into sin. No? So, nakikita nila ang kanilang tatay na nigarilyo, nigarilyo, chain smoker, tapos sabi, huwag ka manigarilyo pero tapos naglalasing. Tapos, nakikita nila ang kanilang nanay, nagchichismis. No? Nagchichismis sa harap ng anak. Nakikinig. Tapos, yung kanilang pagsasama, sigawan dito, sigawan, galit, tampuan, kung ano-ano. No? So, paano mo, no? Kaya nga, ang natutunan ng anak ko, ano nakikita nila? Hindi ka pwedeng mamuhay sa kasalanan at umasa na ang iyong anak ay maging banal. Hindi ka pwedeng yung pera lang parati sa bibig mo, pera lang parati sa ang galaw mo, at aasa ka na ang anak mo ay mag-worship kay God. Di ba? So, hindi ka pwedeng magsinungaling, mangdaya sa business mo, sa business partner mo, nakikita nilang nandadaya ka, nagsinungaling ka. Sabihin mo, wala ako dito. Yung maniningil, sabihin mo, ganito, tinuturo. At aasa ka na yung anak ay lalaki na generous, kind, honest. Hindi pwede, di ba?
They will become kung ano ka. No? Hindi yung, pinagsasabihin ko itong mga anak ko na, dapat, hindi ka maganito, hindi ka maganito. Ewan ko ba sa kanila? Di ba? May kilala akong ang damot-damot. Tapos, naririnig ko siya sabi, nagtataka ko to sa anak ko, ang damot-damot. Pero hindi niya papansin sarili niya, ang damot-damot niya rin. So, we become, no? Kasi minsan, nagtataka kang bakit anak mo, pero hindi mo nakikita ang sarili mo. Kasi tayo ang pinakalas na nakakapansin sa ating ugali. No? Lalo na pag masama. Pang-anim na disease ay binabigyan natin ng importansya ang kaginhawaan mas over sa katotohanan, no? Mas pinapabura natin ang kaginhawaan kumpara sa katotohanan. So, like for example, may mga panahon na tatanungin tayo ng anak natin, pero umiiwas tayo, hindi tayo natin sinasagot, no? Like for example, magtatanong ang ating mga anak ng mga seryoso na mga bagay na, bakit, kung totoo ang Diyos, bakit hinahayaan niya na mangyari ito? Bakit nagka-cancer itong batang to? No? Kung mabuti ang Diyos, bakit pinapayagan niya mag-suffer mga tao? Bakit tayo susunod sa mga utos na nagiging mahirap ang buhay natin? No? So mga ganung mga katanungan na mga mahirap, tapos dahil ayaw natin na hindi rin natin alam ang sagot, or ayaw rin nating mabulabog yung buhay yung ating pamumuhay, sinasagot natin ang pabalang, or sinasagot natin, basta yun ang sabi ng Diyos, sundin din lang natin. Basta yun, hindi ka pwedeng magtanong, hindi ka pwedeng magreklamo. So, umiiwas ka for comfort. No? So, mga mababaw na mga sagot yung tinatanong, binibigay mo, no? Na natatakot ka kasi baka sa pagsagot mo, matatamaan ka na sa ginagawa mo mali pala. Kaya iba-iba pa napalusot yung mga binibigay mo. No? So, pag sinagot mo ito ng seryoso, baka mapilitan kang baguhin ang buhay mo, kaya natatakot ka. No? So, pag parati kang umiiwas at hindi mo sinasagot ng seryoso, ang matutunan ng anak natin ay ang relihiyon pala, yung ating pananampalataya, ay hindi pwedeng usisain, hindi pwedeng tanungin, hindi pwedeng questionin, no? At yung mga importanteng bagay ay hindi karapat-dapat pagbibigyan ng pansin, no? Yun ang matutunan nila. Ngunit, so, pangpitong disease, seventh disease. Abandoning children to outside influence. No? So, ano yan? Example, pinapadala natin ang ating anak sa mga malalayo na lugar. Hindi naman kasalanan kung wala na talagang choice. Pero kung tanungin mo, kahit hindi sobrang sikat ang eskwelahan, basta malapit lang, mas gusto ko pa yun. Kasi gusto talaga nila UST, UP, Lasal, Manila, tapos andun sa Mindanao, kagaya ko. Plano ko nga anak ko doon lang sa Osamis lang din, di ba? Mindanao. So, hindi naman kasi importante kung importante kung nag-aaral, na pagtutuunan mo ng pansin, na monitor mo kung sino yung mga kaibigan, saan pupunta yan. Aanin mo yung sa mga USTs, Ateneo, kung hindi mo naman monitor kung sino mga impluensya nun. Di ba? Pinaka-importante ang
monitor yung ano yung mga pinapakinggan ng mga music, kung ano mga palabas na tinitingnan, no? So kung sino nag-i-influence nun. Tapos pagbalik, ano na, irehes na. Hindi na naniwala sa Diyos. O immoral na ang lifestyle, no? So importante talaga, hindi yung gusto ko sa UP talaga, sa mga UST Ateneo para pag tanggap sa mga matataas na mga kumpanya, ang laki ang sweldo, mga ganun. So, kung yung hinahangad mo, hindi yung kaligtasan ng anak mo, yung formation ng spiritual life, may problema. Diba? So, minsan, hindi natin minomonitor kung sino yung tutor. Ang tutor pala, kinukutya ang relihiyon. No? Or, yung mga kaibigan, tinuturuan ng mga manonood ng pornography, yung anak maninigarilyo o magsasyabu, o ano. Yung entertainment na gusto ng anak mo, o mga games, yung pinagbabawal ng simbahan, di ba? Ng ebanghelyo. So, yun. So, hindi natin minomonitor pag napabayaan lang natin. Malaki ang ating responsibilidad. No? Tapos sabihin natin, paano nangyari yan? Pinalaki ko naman ng mabuti at tinuruan ko naman magdasal yan nung maliit pa. Hindi pwede yung sa maliit lang. Hanggang paglaki, minomonitor natin yan. No? Of course, pag may mga trabaho na, hindi na natin yan. So, hanggang sa mga formative years, hanggang teenager, para sa akin siguro, hanggang Pilipino naman tayo, hanggang college, kung sakali, no? So, akala natin, tayo nagpalaki, hindi pala. Yun palang mundo ang nagpalaki. Punta tayo sa pang-8, 8th disease. Favoring one child over others. Favoritism. Malaking pinsala, no? So, minsan, tanungin natin ang sarili natin, kasi baka hindi natin namamalayan, nagbibigay na tayo ng favoritism. Kasi, sa bata na binigyan natin ng pabor, para sa isa, mamamalayan niya na siya yung paborito, so, ang rules hindi nag-a-apply sa kanya. Kasi, ba't siya pinayagan, ako hindi? Pag siya na ang hayaan mo na. So, pag parating ganon, ang rules hindi pa na nag-a-apply sa kanya. At yung kung ano yung gusto niya, mas importante pala yung gusto niya kumpara sa iba. So, yan ang matutunan niya. Na ang rules hindi nag-a-apply sa kanya. At sa bata naman na hindi pinaboran, mafe-feel niya na neglected siya. Tatanim ng galit yan. Tapos, magtatanim, yung self-esteem niyan bababa. Feeling niya worthless siya. At, maaano niyan sa Panginoon. Na kahit siguro ang Panginoon, dahil ganito nangyayari sa buhay ko, hindi rin ako mahal ng Diyos. Yun ang mangyayari. At kahit anong gawin ko, para mapabilib ko yung magulang ko, walang pakialam sa kanila. Kasi, ito yung isa, ang pinapaboran nila. So, pati yung spiritual life niya maapektuhan. Ang pananaw niya sa Diyos maapektuhan. So, akala mo, yung hindi pinaboran, yun lang ang madadamage. Hindi. Dalawa sila. Yung pinaboran at hindi pinaboran, dalawa sila damage. Kasi yung isa, lalaki, proud, entitled, spoiled. Yung isa, lalaki, bitter, at despairing. Malaki ang pinsala. At hindi nila makikita kung anong totoong pagmamahal ng Diyos. Dahil ang totoong pagmamahal ng Diyos ay equal. No? Walang kinikilingan. Lahat pareho niyang minamahal. Okay? Pang-siyam na disease, yung gagamitin natin ang ating mga anak bilang personal sa ating personal ambition. No? Yung hindi yung papalakihin natin para sa Panginoon, kundi ginagamit natin sa personal na interest natin. So, like,
isang babae, sige mag-asawa ka, anak ng mayayaman para mahango mo kami sa mag-asawa ka ng AFAM, para punta ka sa Amerika para mahango mo kami sa kahirapan, no? Kahit yung AFAM na yun ay hiwalay sa asawa o hindi kasal sa simbahan, no? So, gagamitin natin kahit alam ba natin na yung taong yan hindi mabuti o ugali, hindi Katoliko, no? So, at saka, sige, ito yung kurso na gusto mo para mas malaking sweldo, magbibigay ka ng karangalan sa pamilya, yung ganon. Pero yung hindi naman natin tinatanong kung meron ba silang calling, vocation, paano na kanilang relationship kay Lord. Para sa iyo, hindi man importante yan. Ang importante sa iyo kung anong makapagbibigay na makilala ka ng mga kapitbahay na itong anak ko abogado, itong anak ko piloto, anak ko doktor, engineer, at nakatapos itong sweldo, ganito, no? Kung anong makakapagbigay sa iyo ng good feelings. At pag gusto nila ng mga gusto ko social worker kasi tutulong ako, wag anak, wala masyadong walang pera yan, mga ganon. Gusto ko magpare, wag anak, di ba? So, ang matutunan na ngayon ng anak natin ay hindi sila minamahal dahil sa kanilang sarili, minamahal sila dahil kung ano sila ka-useful. Di ba? Mafe-feel nila. Tapos, ito yung gusto nilang kurso, makikita mo talaga na ito talagang gusto niya, pinipilit mo talaga. No? Kasi para sa'yo, mafe-feel nila na kung mapapakinabangan lang ako ng magulang ko pala. No? At ang value nila ay magdedepende sa kanilang accomplishment. Hindi sa kanilang Yung sinasabi ko parati sa anak ko, I don't care, first honor, second honor, kahit walang honor. Kung yun lang talaga ang kaya ng utak mo, as long as you tried your best. Kung sa tingin mo, you're honest to yourself, na yun talaga yung best mo, hindi ka nagtatamad-tamad, at yun lang makaya mo, hindi ka naka-honor, kahit ano pang yung grado mo, walang okay lang sa akin. Yun ang sinasabi ko sa mga anak ko. Kahit kulelat ka pa dyan, kung yun talaga makaya mo at nagsikap ka, hindi mo naman pwede ka palusot, ang Diyos na bahala sa iyo. Pero you tried your best, as long as you tried your best. Yun lang. Tapos, mafe-feel ng mga anak natin na para silang kasangkapan na ginagamit pala natin imbis na kaluluwa na ino-nurture, na alalayan, no? Ginagamit natin sila para sa ating pansariling karangalan. At pag nangyari yan, mapapasa nila yan, gagawin din nila yan sa kanilang mga anak, at kada angkan, it will become more broken than the last. Broken. And then, cycle na yan. Vicious cycle. Ha? Gaya ng mga makikita mo nung dumadaan ka doon sa kalye, minsan sa mga squatter na mga 16 pa lang, may mga anak na nakaganon. Tapos, iiyak ng anak, sasampalin yung anak, tahimik ka. Ayan. So, kasi walang proper training, mga sa dungis-dungis, tapos iiyak ang anak, gusto sasampalin yung baby. Paglaki nun, ganun din. Sasampalin din yung mga anak. So, vicious cycle. Okay? Pang-sampo na disease ay ang pagkakulang sa pagdasal sa kanilang mga anak. Fail to pray for their children. At saka, ito yung pinakamasahol sa lahat daw. The most painful vision of all. Bakit? Si Saint Bridget, nakita niya, mga parents, ginawang lahat, no? Tinuruang magdasal, minahal, guide, they did the right thing. Pero nakalimutan nila magdasal sa anak nila. Okay?
Nakalimutan nila magdasal kung ano yung pinaka-importante. Kasi, ang pagiging mabuting magulang, ang pag-guide, pagbigay ng good example, okay yan. Okay. Pero hindi yan sapat. Kasi hindi tayo mabubuhay na walang kapangyarihan mula sa langit. Hindi yan sapat. Nagiging ano tayo, hambog tayo pag ganun tayo. No? Kasi pag humarap yan sa mga tukso na galing sa impyerno, tukso na galing sa impyerno, na hindi nila kayang labanan, hindi nila ma-resist, hindi nila kayang matanggihan. When demons press ang mga seductions na ibibigay sa kanila, at walang supernatural protection ang iyong anak na galing sa prayer, dahil hindi mo hiniling sa Diyos, hindi matatanggap na anak. Kaya every morning, sinasali ko sa prayer, no? Oh my Jesus, no? I entrust to you myself, including my family, my children, no? Yung iniisa-isa ko pangalan, to your most sacred heart. I entrust them. Tapos, ini-entrust ko rin sila kay Mama Mary. I entrust to you myself, including my family, no? To your immaculate heart. To your most sacred, make us saints, save us, cover us with your precious blood for protection. So, ialay mo sila kasi, kahit anong galing, magbabasa ka pa ng mga how to become a good parent, nakakapal ng mga libro. Kung hindi ka nagpe-pray, wala ka talaga. No? Sabi ni Jesus, prayer is not optional. Sabi niya kay St. Bridget. Hindi mo mapoprotektahan ang anak mo 24 hours a day. Hindi mo sila masusundan kahit saan. No? Hindi ka naman pwedeng present every time kasi may ginagawa ka rin. Pag nag-attack ang enemy, wala ka doon parati. Ako lang ang parati 24 hours nakabantay sa anak mo. Ako lang ang makadefend sa anak mo. Pero, naghihintay ako na hilingin mo, sabi ni Jesus. Naghihintay ako na hilingin mo. Ako lang. Pero hindi ibig sabihin na pray tayo, pabayaan natin, ha? Ano yan? Cooperation yan. So, parents do not ask. No? Hindi sila naghinihiling parati every day. So, hindi makaka-resist ang mga anak natin sa mga tukso. Lalo na, number one, isang click lang sa internet, sa cellphone, pornography. Huh? So, pagkatapos nun, pinakita ni Jesus ang isang magulang, isang babae, mahirap, na humarap kay Jesus sa hukom, napunta sa langit. Dahil sa kanyang pagiging mabuting magulang. Huh? So, itong babaeng ito, hindi kilala, walang status sa komunidad, walang kayamanan, no? Ang bahay, simple lang, tataguyod, naghihirap, nagsisikap, kasama ang kanyang asawang, no? Maraming sakripisyo, pero naintindihan niya na hindi naintindihan ng yung isang babae na sinabi natin kanina, na alam niya na ang primary duty niya bilang magulang sa kanyang mga anak ay hindi para maging successful. Ang number one duty niya sa kanyang anak ay to become saints. No? To become saints. Yun ang number one duty natin sa ating mga anak. So every day, she prayed for them by name. Iniisa-isa niya ang pangalan ng anak niya. Protect them from temptation, to guard their souls. Ino-offer niya ang kanyang mga kahirapan, mga sufferings niya, frustration, disappointment sa buhay. Ino-offer niya, inaalay niya sa Diyos para sa kanyang mga anak. Okay? Tapos kung magkasala ba ng kanyang anak, magkamali, tinutuwid niya na may pagmamahal. Pinapaliwanag niya kung bakit hindi maganda
Bakit masama ang kasalanan? No? Hindi lang yung pinagbabawal lang ito, basta huwag niyong gawin. In-explain niya kung bakit ito hindi maganda. Bakit ito nakakapinsala sa ating kaluluwa at nakakasira sa relasyon natin sa Panginoon. At pinapaliwanag niya kung ano ang kahulugan ng kumpisal, na ang kumpisal ay hindi parusa, kundi ito ay healing. No? Ito ay para nanggagamot sa ating kaluluwa. Tapos kung may mga mahihirap na mga katanungan, sinasagot niya ng maayos. At kung hindi niya alam ang sagot, magkasama sila ng kanilang anak na hinahanap ang kasagutan. No? Na dahil hindi ibig sabihin nagdududa ka sa Panginoon, masama yan. Hindi ka agad masama yan. Yung pagdududa, tapos pilit mong hinahanapan ng kasagutan at nanghihingi ka ng tulong sa Diyos na bigyan ka ng pagliwanag, ang epekto nun, mas lalalim ang iyong pananampalataya. Okay? At pinipili niya ang mga kaibigan ng kanyang anak. Kung ano, binabantayan niya, minamanmanan niya kung anong natutunan, kung anong binabasa, kung anong mga entertainment, kung anong mga impluensya. At kung sa tingin niya masamang impluensya itong mga barkada ito o mga panglaro na ito, tinatanggal niya. Kahit pa mag-alburoto, magreklamo at magprotesta ang anak niya, kahit pa makita niyang nasaktan. Kasi alam niya, ang temporaryong galit ng kanyang anak ay hindi yan makakalamang sa eternal protection. No? Yung mga panandaliang pagsusumpong, pananambalatiang disappointment ng anak mo sa kanya na anak niyo, di ba minsan pag pinabawal niyo, wala nang gadget ha. Sa amin, Friday at saka Saturday lang ang gadget. Tapos pag tinanggal mo na, kaganon-ganon, daddy, so tayo mga magulang, ayaw natin makikita. Parang nasasaktan din tayo kasi gusto natin hindi magtampoy sa atin yung anak natin, di ba? Pero pigilan natin yan. Panandalian lang yan kumpara sa eternal na epekto na proteksyon na mabibigay natin sa ating mga anak. No? And most of all, ang pinaka-importante, pinamumuhay niya kung anong sinasabi niya. Kung anong tinuturo niya, ginagawa niya rin sa sarili niya. At nakikita talaga ng anak niya na minamahal niya talaga ang Panginoon. Nakikita niya talaga ng mga anak niya na siya ay nagdadasal, hindi lang nagsasabi na, magdasal kayo, pero hindi naman nakikita siya kung paano siya magdasal. Nakikita siya ng mga anak niya kung paano siya magsakripisyo. Okay? So, dahil dito, hindi nagdududa ang mga anak niya na ang Diyos ay totoo. Totoo pala talaga ang Diyos kasi nakikita namin sa nanay namin na totoo ang Diyos sa buhay niya. No? Ang religion ay dapat pala siniseryoso at hindi sila nagdududa kasi nakikita niya na buhay ang Diyos sa kanilang magulang. Na kung ano man ang pipiliin nila sa buhay nila ay magbibigay ng eternal consequence. So, binigay ni St. Bridget itong vision na ito, hindi para tayo, sabihin mo, nakakatakot naman yan. Parang nababagabag ako na, ano ba tong lecture na to? Parang, hindi ako makatulog nito. Parang, nakakabalisa. Yung vision na ito, binigay sa atin, hindi para maging komportable tayo. No? Binigay ito para ma-examine natin ang ating mga sarili. Honestly, kung ganun ba tayo. Kasi kung ganun tayo, pwede pa tayong magbago, may panahon pa.
Hindi kagaya sa babaeng yun na pinakita sa bisyo na wala na siyang panahon. Tayo, may chance pa. Pero huwag nating sayangin. No? At sabihin natin ang ating priority. Honestly, kung ano yung priority natin sa buhay? Diyos ba? O katanyagan? Pera? Saan ba natin parating ginugugol ang ating oras? Saan ba napupunta parati ating pera? Saan ba nakatuon ang ating puso? Kung ang sagot mo sa katanungan mo ay nadidisturbo ka, nababagabag ka, hayaan mong mabagabag ka. Kasi sign yan na ng Holy Spirit ginaguide ka patungo sa katotohanan. Okay? So, God bless us all. Okay, i-greet ko lang andito ngayon mga nagtiyaga sa Zoom. Hello, si Brother Jelmar, Sis May, Sis Mary Joan, Sis Mary June, Sis Lizelle, Sis Cherelle, Brother Ramel, Brother Ray, Sis Sarah, Sis Catholic, Sis Del, Sis Mel, Sis Yuyen. Okay, extra points kayo kay Lord, no? Nagtaga dito sa Zoom at sa mga nanonood sa Facebook. Okay, sinong gustong closing prayer? Gustong mag-volunteer? Yeah. Bakit nawala? Nawala ang network.